before and I will say it again. You cannot enhance the image of the House by silencing your critics. What the House needs is genuine institutional reform. Akala nyo ba ay mapapatahimik nyo si Kong Barsaga sa pagpuna sa katiwalaan ng gobyerno kung siya ay tatanggalin ninyo bilang kinatawan ng Dasmariñas City? Alam nyo naman na hindi. Wala na bang malayang pagpapahayag ng damdamin ngayon? Hindi na pwedeng sumulungat o bumatikos sa administrasyon at kung meron man pumupuna sa kasalukuyang liderato ay kakasuhan ninyo, tatanggalin sa pwesto o ipakukulong. Saan ba nagugat ang lahat ng kasong ito? Dahil ba sa isang reels na ginawa ni Kong Miao Barsaga habang suspendido ang sesyon? O dahil tinawag niyang crocodile farm ang House of Representatives? Marami ba ang nasasaktan sa pahayag na ito? Ano ba ang matalinhagang kahulugan ng buwaya o crocodile sa kontekstong pampolitika? Matakaw, ganid sa pera at kapangyarihan, makasarili at inuuna ang sariling kapakanan bago ang kanyang nasasakupan. Hindi naman lahat ng House members ay maituturing na buwaya. Meron pa din naman matitino. When I see Kong Nonoy Defensor, I don't picture him as a buwaya. When I see Kong Ginto, Kong San Shimura, or Kong Sid Ungab, I don't regard them as crocodiles. Kapag narinig mo ang salitang buhaya at affected ka, malamang sa malamang, isa ka ngang buhaya. So I humbly appeal to my colleagues, kung ikaw ay hindi buhaya at sa tingin mo ay hindi ka buhaya, I urge you to vote no on the expulsion of Kong Miao Kiko Barsaga. Thank you, Madam Speaker. Majority Leader. Doon kanina kinanta ni Congressman Erice, sino ang tunay na baliw? Posibleng baliw. Pero tayo ba ay nasasaktan sa mga ginawa niya? Noong naglabas siya ng video at nagsabi na tayo mga buhaya, a few days after that, I talked to him. Sinabi ko sa kanya, huwag kang maglabas ng ganyan. Huwag mo sabihin na tayong lahat ay buhaya dahil ikaw ay isa ring congressman. Sinasabi mo rin na buhaya ka. Ngayon, paano yung mas mabigat na mga nakasira talaga ng imahe natin? Yung mga talagang nagnakaw. Yung rason kung bakit tayo tinatawag na congressman ngayon. Na tayo daw ay nagnanakaw sa mga flood control programs. Yung bang mga baseless accusations kung bakit tayo ay sinasabing merong maleta na binigyan ng 20 million pesos. Dear colleagues, si Kiko ay binoto ng mga taga Cavite sa distrito niya. Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming elections. Dear colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw pa minsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media. Kung ano-ano sinasabi sa atin. Minumura rin tayo paminsan-minsan. Diba? Discipline him. Reprimand him. Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Let the people of Cavite in his district decide for him and not us for these reasons. Majority Leader. Madam Speaker, I move to adopt
Walang plano si expelled Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na questionin ang pasya ng Kamara na tuluyan na siyang patalsikin bilang kongresista. Ayon kay Barzaga, may ilang kongresista kasi na nagrekomenda sa kanya na i-refer ang issue ng expulsion sa Korte Suprema. Subalit sinabi ni Barzaga na wala siyang balak na gawin ito. Nanindigan naman si Barzaga na kilala bilang Kong Miao sa kanyang mga nakalipas na pahayag na naging ugat ng pagpapatalsik sa kanya gaya ng pagiging korap umano ng mga institusyon. Dagdag ni Barzaga, wala siyang regrets o anumang pagsisisi habang tuloy umano ang paglaban niya sa katiwalian. Nang matanong naman kung may balak ba siyang bumalik at tumakbo sa eleksyon 2028, pinalutang ni Barzaga ang no-el o yung no election.